Maraming trader ang akala ang pinakamahirap sa trading ay hulaan kung tataas ba o bababa ang market. Pero sa totoo lang, mas maraming account ang nasisira hindi dahil mali ang direksyon, kundi dahil mali ang timing. Lalo na kapag may paparating na CPI, FOMC o NFP. Dito madalas nangyayari ang pinakamasakit na eksena sa trading. Tama sana ang bias pero na-stop out agad. Kumita na sana pero naubos sa isang malaking wick. O kaya naman, isang click lang sa sobrang taas ng leverage tapos ilang segundo lang ubos agad ang margin. Kaya kung leverage trader tayo, ito ang klase ng video na hindi dapat ini-skip dahil bago ang CPI, FOMC at NFP, hindi sapat na marunong ka lang magbasa ng chart. Kailangan marunong din tayong rumespeto sa market conditions. Ito ang madalas hindi agad naiintindihan ng mga beginners. Kapag may major news event, hindi ordinaryong araw ang market. Iba ang ugali ng price, iba ang bilis ng galaw, iba ang pressure. Iba rin ang risk. Sa normal na araw, may pagkakataon pa para makahabol, makapag-adjust at makapag-isip ng maayos. Pero kapag may major macro event, maraming galaw ang nangyayari ng napakabilis at minsan wala pang malinaw na direksyon sa unang bugso. Kaya maraming traders ang hindi natatalo dahil kulang sila sa indicators, natatalo sila dahil pinipilit nilang gamitin ang ordinaryong diskarte sa hindi ordinaryong kondisyon. Kapag sinabi kasing CPI, inflation ang pinag-uusapan. Kapag FOMC, usapang interest rates, tono ng Federal Reserve at expectations ng market ang biglang nagbabago. Kapag NFP naman, trabaho, unemployment at labor strength ang sentro ng atensyon. Pero kahit ganito kasimple pakinggan, ang epekto ng mga report na ito ay umaabot sa dollar, indices, bonds, gold, crypto at halos buong risk market. Kaya hindi ito simpleng balita na pwedeng silipin lang sa economic calendar at kalimutan. Ito ang klase ng scheduled event na kayang bumaliktad ng sentiment sa loob lang ng ilang minuto. Ang malaking problema, maraming trader ang pumapasok sa ganitong araw na parang normal lang ang lahat. May ilan na excited dahil iniisip nila mas malaki ang move, mas malaki ang kita. At yes, totoo naman yun, pero ang hindi nila masyadong pinapansin kung mas malaki ang opportunity, mas malaki rin ang risk. Kapag mas mabilis ang market, mas mabilis ding tamaan ang stop. Kapag mas manipis ang margin for error, mas madali ring maliquidate. At kapag mas mataas ang leverage, mas konting galaw lang laban sa position ang kailangan para tuluyang masira ang trade. Diyan nagsisimula ang pinaka-importanting adjustment. Bago ang major events, dapat nag-iiba rin ang ugali ng trader. Hindi pwedeng pareho lang ang confidence, pareho lang ang risk, pareho lang ang laki ng position, at pareho lang ang style ng entry. Dahil kung abnormal ang market, dapat abnormal din ang level ng pag-iingat. Hindi ito pagiging takot, hindi ito kawalan ng tapang. Ito ay simpleng pagrespeto sa sitwasyon at sa trading. Ang trader na marunong rumespeto sa market ang mas may tsansang tumagal. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paghahabol sa unang galaw. Kapag lumabas ang data at sumabog ang price, maraming trader ang biglang kinakabahan na baka maiwan sila. Kaya kahit wala pang malinaw na structure, kahit wala pang malinaw na confirmation, sumasabay agad sila sa unang spike. Dito madalas nagsisimula ang pagkasira ng trade dahil ang unang galaw hindi laging yun ang totoong direksyon. Minsan fake move lang yon, minsan stop hunt at minsan reaction lang sa headline number bago i-digest ng market ang mas malalim na detalye ng report. Minsan aangat muna tapos babagsak o babagsak muna tapos biglang aakyat. At kapag naka-high leverage tayo sa ganitong eksena, madalas hindi na tayo makakarating sa bahagi kung saan lumilinaw ang tunay na galaw. Tapos na ang trade bago pa magsimula ang mas malinis na setup. Kaya mas magandang tingnan ng major news days na parang bagyo sa market. Hindi dahil bawal mag-trade, kundi dahil kailangan mas maingat. Hindi lahat ng galaw ay kailangan sakyan. Hindi lahat ng malalaking candle ay opportunity at hindi lahat ng mabilis na breakout ay totoong breakout. Minsan, ang pinakamalaking edge ng isang trader ay hindi ang bilis ng entry. Minsan ang edge ay ang kakayahang huwag magmadali habang ang iba ay nagpapanik. Isa pang dapat bantayan ay ang laki ng position. Bago pa dumating ang release, dito madalas nadadala ang mga trader ng greed dahil iniisip nila kung malaki ang galaw, dapat malaki rin ang size para malaki ang kita. Pero ito rin ang eksaktong dahilan kung bakit maraming account ang hindi nakakabangon pagkatapos ng isang masamang araw. Kapag may high impact news, ang unang tanong ay hindi, magkano kaya ang pwede kong kitain? Ang unang tanong dapat ay, kaya ba ng risko ang posibleng gulo ng market? Kapag hindi sigurado, mas maayos ang maliit na size at sa maraming sitwasyon, mas maayos pa nga ang walang position habang hinihintay munang humupa ang unang bugso ng volatility. Ang magandang ayusin din bago ang CPI, FOMC o NFP ay ang plano para sa existing positions. Maraming traders ang may hawak ng trade tapos bigla na lang nila naaalala na may major event pala ilang minuto bago ang release. Yan nagsisimula ang emotional decision
making. Biglang kakabahan kung i-exit ba, ikukuha ba ng partial, ililipat ba ang stop o hahayaan na lang. Kapag ganito hindi na strategy ang gumagalaw, takot na. At kapag takot ang nagmamaneho ng desisyon, bihira itong magtapos ng maayos. Kaya mas maayos kung bago pa dumating ang event, malinaw na kung ano ang gagawin. Kapag may hawak na position, mas maayos kung may pre-decided rule kesa sa magdidesisyon habang nanginginig na ang market. May isa pang mahalagang bagay na kailangan maintindihan ng traders. Magkaiba ang expectation at reaction. Kahit alam ng isang tao na ang consensus ng market, hindi ibig sabihin na alam na rin niyang magiging galaw ng price. Pwedeng lumabas ang data na maganda pero bumagsak pa rin ang market dahil naka-price in na pala yun. Pwedeng lumabas ang numero na mukhang masama pero tumaas pa rin dahil mas malala pala ang inaasahan ng market. Dito nadadapa ang maraming traders na sobrang kampante sa hula nila sa data. Kapag masyadong nakafocus sa paghula, sa numero at hindi sa pag-oobserba sa reaction, mas nagiging sugal ang proseso kaysa trading. Mas magandang ayusin ang mindset sa ganitong paraan. Hindi kailangan mahulaan ng unang kandila, hindi kailangang mauna sa move, hindi kailangang makuha ang buong galaw. Ang mas kailangang protektahan ay capital at emotional control. Dahil kapag naubos ang account sa isang araw ng major news, kahit gaano pa kagaling ang analysis sa mga susunod na araw, wala nang magagamit na bala. Kaya sa halip na habulin ang unang bugso, mas matalinong bantayan muna kung saan nagsesettle ang price, alin ang tunay na support at resistance na nirerespeto pagkatapos ng release at alin sa mga unang galaw ang fake lang. Mahalaga rin ang pagtingin sa market structure bago ang event. Nasaan ang recent high, nasaan ang recent lows, nasaan ang pinaka-obvious na liquidity zones kung saan posibleng nakaposisyon ang maraming stops. Kapag may major release, madalas hindi simpleng diretsyong galaw ang nangyayari. Maraming pagkakataon na tinatamaan muna ng market ang obvious levels. Nililinis ang liquidity, saka palang nagpapakita ng mas totoong direksyon. Kaya kung tayo ay basta na lang sasabay sa unang break ng walang context, mataas ang chance na mapunta tayo sa maling side ng move. Hindi porke nasira ang level ay totoo agad ang breakout. Hindi rin porke may malakas na candle ay yun na ang final direction ng market. Isa sa mga pinaka-underrated na parte ng paghahanda ay ang simpleng pag-alam sa exact time ng release. Mukhang basic pero maraming traders ang nadadali dahil alam lang nilang may balita mamaya pero hindi nila naaayos ang oras sa time zone nila. Kaya may ilan na nakaposisyon na pala habang ilang minuto na lang bago lumabas ang data. Dito pumapasok ang unnecessary risk na madaling maiwasan kung organisado tayo. Kapag seryoso sa trading, seryoso rin dapat sa calendar. Ang economic events ay hindi sorpresa, scheduled ang mga yan. At kung scheduled ang risk, dapat scheduled din ang paghahanda. May psychological trap din na madalas mangyari bago ang CPI, FOMC at NFP. Ito ang pakiramdam na kailangan may gawin para hindi maiwan. Ito yung pressure na kapag may major event at wala kang trade, parang may namimiss kang malaking opportunity. Pero sa totoo lang, maraming trader ang hindi nalulugi dahil wala silang trade. Nalulugi sila dahil pinilit nilang magkaroon ng trade sa oras na hindi malinaw ang edge nila. Ang market ay hindi nagbibigay ng medalya sa trader na pinakaunang pumasok. Ang market ay mas pumapabor sa trader na marunong pumili kung kailan hindi gagalaw. Mas magandang ayusin din ang tingin sa salitang walang trade. Para sa maraming beginners, parang sayang kapag walang entry. Pero sa mas seryosong trader, ang walang trade ay valid na decision. Lalo na kapag ang kapalit ng hindi pagpasok ay pag-iwas sa random, emotional at sobrang delikadong market conditions. Hindi lahat ng araw ay para sa aggressive execution. May mga araw na ang pinakamagandang gawin ay protektahan ang sarili sa halip na pilitin ang opportunity. Kapag lumipas na ang release at humupa na ang unang bugso ng volatility, doon kadalasan mas nagsisimulang maging malinaw ang chart. Doon mas nakikita kung totoo ba ang breakout, kung may acceptance ba sa itaas o ibaba ng major level, kung may rejection ba sa key zone, at kung may mas malinis ng continuation setup. Dito mas nagiging useful ulit ang technical analysis sa mas maayos na paraan. Hindi man makuha natin ang pinakaunang candle, pero mas mataas ang chance na makapasok tayo sa mas malinaw na kondisyon. At sa totoong trading, ang mas malinaw na kondisyon ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa mas maagang entry.